Ayan. Isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay October 13, 2023 at ang oras ay ano na bang oras pala, no? Something to. Tingnan niyo na lang yung oras diyan. Ano ba 'yan? No, una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig na ito, ang elemento ng apoy, elemento ng tubig, elemento ng hangin at elemento ng lupa. Maraming salamat din, no, sa apat na direksyon ng mundong ibabaw na ito. From the north, east, west, south. Okay. Gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga friendship, no? Lahat ng mga friendship na tumutulong, no? Subaybayan nyo lang ang aking FB Live ngayon, ha? Kasi napaka-importante ito. Lalo na dyan para sa mga minamahal kong kababayan dyan sa sa Mindanao. Kasi meron ako ibibigay na information sa iyo. This is very important. Okay? Sabi ko sa inyo, ang aba ninyong lingkod ay hindi po ito nagpabaya. No, kaya kahit apat na ang mata nito, no, ginagawa ko ng abot ng aking makakaya. Okay. Hay, Diyos ko, nakakaiyak. Gusto kong pasalamatan, no? Siyempre, katulad ng sinasabi ko, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kasi ang tao, kahit anong pagpaplano, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan pa rin ang mapagyari sa lahat ng bagay. No? So, anyway, i-share ko lang sa inyo. Thank you so much, Lord, kasi if this is your will, this is your will. Why? Ang aba ninyong lingkod, dahil sa misyon na yan na napaka-importante, talagang ramdam ng aba ninyong lingkod, siya talaga ang kumikilos. Plane ticket ko, okay na. Nag-alala ako nung isang araw kasi sabi ko, Lord, how about my family? So, purihin, walang hanggang pupurihin sapagkat ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa oras ng kagipitan, tayo pa rin ang magtutulungan. Kaya huwag tayo mag-away-away. Mga minamahal kong kababayan, maraming salamat, no, sa mga katribuhan, sa mga tribo, no? Kasi pinakita ko lahat-lahat kasi nung mga nakaraan kasi, syempre, katulad ng sinasabi ko, talagang nangangapa ang aba ninyong lingkod kasi nga hinahanap din yung mga ibang kapatiran. Okay. Purihin ang nagsugo sapagkat may ginamit na si Lord. Thank you so much sa thank you so much, no, sa tumulong sa akin, no. Ito hindi ko to hindi ko to kinakahiya, sino magpakatotoo lang tayo. Kasi ito yung sinasabi ko, if this is the will of God, this is the will of God. Maraming salamat sa lahat ng kapatiran ng Jensen sa pagtulong nila kasi nagkaroon ako ng problema sa net ko kagabi, no? Thank you so much, no? Maraming salamat sa inyo dyan, kapatid, no? Sa tumulong sa akin para sa net, okay? Antayin nyo lang ako pagdating ko dyan. Tapos, kaninang umaga, kahapon pa lang, nalaman ng isa nating kapatid. So, thank you so much sa mag-asawa, kay engineer at kay doktora dahil nag-offer sila na sila pa ang maghatid sa akin sa airport gamit ang kanilang private car. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagkalooban niya, kalooban niya. Siya ang gagawa ng mga kapamaraanan. Huwag lang tayong magsigig reklamo. Diba sabi ko nga sa inyo, ang Panginoon ay siya yata yung founder ng quotes sa sa last 2 minutes, no? Kasi sinusubukan lang talaga ang faith natin. Okay. Mga minamahal kong kapatid, ang pagpunta ko sa Mindanao ay hindi lang dyan, no? Ang purpose is yung tungkol sa kapayapaan kasi hindi biro na itong nangyayari at huwag kayo magpakasiguro, ha, yung nangyari dyan sa Israel, no? So, ngayon, mayroon tayong mga friendship, no, na nagmamalasakit at nagbibigay din ng information. Actually, ito yung sinasabi ko sa inyo You can command. Kung ikaw yan, you can command, no? At susunod sila without knowing kung sino ang nag-command, no? But of course, they need to coordinate in our beloved government, no? Pero nakakommand na yan.
Ano ang lumapag ngayon? The Japan, the Australia? Ano pa ba yon? I-check ko lang ha. No? Nagdatingan sila kasi, di ba ito yung sinasabi ko, silent lang kasi eh. No need to, no? Saan ka ba? Meron dumating dyan, Japan, Australia. Ayoko magkamali, no? Okay. Sorry ha. Merong lumapag dyan, Japan, Australia, USA, France, no? No? Nagdatingan yan. And then, ayan kasi, ito yung sinasabi ko na kahit paano magpasalamat tayo dahil alam ninyo, mga minamahal kong kapatid, lalo na sa Jensan, no? Buong Kamindanawan, lalo na sa Jensan, get ready kayo, no? Kasi, ito ba yung sinasabi ko, lalo na yung may pinasabog pala dyan ngayon na bankers, pangalanan na natin, total. Ano na yan eh, no? Dahil sa mga pinagagawa ninyo. But anyway, iba pag may karunungan na ibibigay si Lord. Yes, liliwanagin ko lang, no? Yung sinasabi diyan sa Bible na wala talagang nakakaalam, no? Kung ano man ang plano ng Diyos, no? Ang Diyos ang lahat na magtatakda lahat ng bagay. Ngunit subalit datapwat, binibigyan tayo ng sapat ng karunungan. Okay, binibigyan tayo ng sapat na karunungan upang makapaghanda. Hindi man ipapahamak ni Lord ang kanyang mga sinugo o hinirang o ano pa ba na pinili. No, kanyang mga napag-utusan, hindi ganun ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Natural, ihahanda kanya. Kaya nagpasalamat ako kay Lord sapagkat nagkataon talaga na papunta ko ng Mindanao and then merong nangyari dyan sa Mindanao. So, sikapin natin kahit yung ating mga ibang kapatiran. At meron akong gustong ibahagi sa inyo sapagkat, alam nyo, ito ay hindi ko binabahagi sa inyo para ako ang makilala ninyo, ang aba ninyong lingkod ang makilala ninyo. Kung hindi, maiparamdam ko sa inyo ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ay siyang nagsusugo sa akin, nag-uutos ako, sumusunod lang naman ako. No? Siya ang aking maitataas, madadakila, mapupuri, manulwalhati dahil kapag mali ang ginagawa ko, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang mapapahiya ko. No? So, ganun lang kasimple yan. Babasahin ko dahil alam nyo, no? Yung ito namang mga kapatiran nating iba, doon nga tayo sa realidad. Sasabihin ninyo na, huwag tayong mag-alala, nandyan nga si God, pero binibigyan ba tayo ng binibigyan ba tayo ng karunungan? No? Binigyan na nga sa atin ng karunungan, tapos, sisihin mo si Lord pagdating ng bandang huli? No? Katulad ngayon, may malaki talagang gulo, no? Ito hindi natin sinasabi para magpanik ang ating mga kababayan, ngunit para makapaghanda. May babasahin ako kasi alam nyo, yung mga pinagsasabi nila ng mga weapon na yan, no? Gracias. Walang pinaka-the best weapon kung hindi ang karunungan na binibigay ng Diyos sa kanyang lingkod. Hindi lang kay Lidimin, ha? Ito, hindi ako nag-aangkin. Hindi lang kay Lidimin. Kung sino ang pinagkalooban, no? Ng ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kaya paulit-ulit ito, basahin ninyo dyan sa 2 Corinthians chapter 3, verse 5 to 7, ang mga lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual, hindi sa pamamagitan ng mga kautusang gawa sa yari ng tapyas ng bato. Maliwanag yan. Itong pagkakataon nito, alam ninyo, natatawa ko pag nag-i-imagine ako eh. Kasi, kung tutusin na remember nyo, sinabi ko si The Ring of Fire is very active. Hanggang ngayon naman, no? Yung asteroids is very active. Alam nyo ba na sa totoo lang, ang Pilipinas, ang bansang maharlika ang tinatarget niyan? Alam nyo ba yun? No? Ngunit subalit datapat, lahat yan, no? Maging sila nagtataka. Baka ma-misinterpret ninyo ako, basahin ko na lang ito ha. Ito ay matatagpuan sa mga ngaral chapter 9. Chapter 9, verse 13. Dito muna tayo sa verse 13, ha? Kung bakit may mga eksena ng ganyan, tapos marami pa akong sasabihin sa'yo. Sinabi dito, narito pa ang isang halimbawa kung papaanong ang karunungan ay inuunawa sa mundong ito. Number 14, makinig.
Mayroong isang maliit na bayan na kakaunti ang mamamayan. Ito na, this is it. Kinubkob ito ng isang hari, no? Nagpahanda siya ng lahat ng kailanganin sa pagsalakay. No? Mahalika, no? Bansang pinili ng Diyos. Magsipaghanda. Akala ninyo kaya huwag tayong magpakapante. Number 15. Nagkataon na sa bayang yaon ay may isang mahirap. Pakinggan yung sinabi ko. Nagkataon na sa bayang yaon ay mayroong isang mahirap, ngunit matalinong tao na nakakapag-isip ng paraan upang mailagtas ang nasabing bayan. Naunawaan niyo bang sinasabi ko? Ang binabahagi ko sa inyo? No? Mayroong isang matalinong tao doon sa isang bayan. Subalit, no? Nagkataon na may bayang yaon ay may isang mahirap, ngunit matalinong tao nakapag-isip ng paraan upang mailigtas ang nasabing bayan. Subalit, pagkatapos, no? Wala nang nakaalala sa kanya, no? Ito na, number 16. Ang sinasabi ko ay makapangyarihan ang karunungan. Kaysa lakas, napakaliwanag yan, no? Napakaliwanag yan. Ang sinabi ko ay makapangyarihan ang karunungan kaysa lakas. Ngunit, ang karunungan ng taong mahirap ay hindi pinahalagahan at mga salita nito ay hindi pinapansin. Katulad ba ng aba ninyong lingkod? No? Natatawa ako dun sa mga pilosopo. No? Napakalino, di ba? Sa mga ngaral chapter 9, verse 13, basahin ninyo, no? Merong isang story dyan na merong isang bayan, no? Na yung bayan na yun gustong sakupin ng isang hari kaya nagpahanda siya para isalakay, no? Ngunit si isang mahirap, no? Ay binigyan siya ng talino ng Diyos at yun ang nakapagligtas. Tapos wala nang nakaalala sa kanya. Tapos ang nilagay dito, totoo naman Anong sinabi dyan, no? Ang sinasabi ko, makapangyarihan ang karunungan kaysa lakas. Maliwanag, ngunit ang karunungan ng taong mahirap ay hindi pinahalagan at ang mga salita nito ay hindi pinapansin. Totoo naman. Di ba ganun ang nangyayari? No? Silidimin pa magsasalita o lalo na ngayon, magsipaghanda ang lahat, sinasabi ko sa inyo. Tingnan ko lang, no? Ito, binibigay namin sa inyo, ako personally. Kasi yan, binibigay yan ng wisdom ni Lord. No? Hindi yan para magkaroon tayo ng mga maraming likes, maraming shares, palakpakan, at higit sa lahat, ang pinaka-bottom line ni Lidimin dito, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang maitataas. Kita ninyo, alam nyo ba yung nakahanda dyan? Sabi ko sa inyo, it is the good fight, no? It is the good fight, no? Kasi alam ninyo, matatawa na lang ako. Lord, patawad Lord, no? Natatawa na lang ako sa aking sarili. Why? Yung iba kasi, nagkiklaim that sila ang may gawa, sila ang may gawa, sila ang may gawa. Ngunit, sa totoo lang, sabi ko nga, kung ikaw yan, you can command. Pero you can command, but they don't know who is commandant, no? Patatawa na lang ako, para lang tayo naglaro nito ng ML. Okay, meron pa akong babasahin. Pinapabasa Makinig kasi marami na rin talaga nag-imot-imot pagdating dito. Ano man ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. No? Pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay, no? Kasadlakan mo ay wala kang gagawin. Ni pag-isipan man, ni pagbuhusan ng kaalaman o karunungan pa rin. The best weapon of this world is knowledge. Because knowledge is power. No? Knowledge is power. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa buong mundo. Ito na, makinig. Makinig. Okay. Mga viewers, kayo ang mag-isip dito, ha? Biblically speaking ito, ha? Ito, binigay sa akin ito, no? Makinig. Ano ang sinabi dito? Mabilis, makinig, ha? Ang mabilis ay hindi siya ang laging nananalo sa takbuhan.
Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Maliwanag. No? Sinong maraming grupo? Sinong maraming kaalyado? Sinong maraming ganito? No? Ikatulad ng sinasabi ko, no? Itong mga nangyayari sa atin, no? This is the part of the battle of the spiritual. Tapos, after this, meron pang battle of immortal. Yun yung Armageddon. No? Kailangan lahat mangyayari yan para matupad ang propesiya. Yung bang nagtatanong sa akin ng ma'am, kailan ba talagang implementation? O ayan na. O ano bang sinabi ko? O ayan ang mga gira. No? Ay implementation yan. No? Alalahanin nyo ba? No? Sa panahon ni Noah, nauna ang bagong bahaghari. Ganon din sa atin ngayon, mauna ang mga yan. Mangyayari muna ang mga yan. No? Pero sa likod ng yan, meron pa ring pag-asa. No? Kasi dito, makikita no, ng Panginoon kung sino yung mga sumusunod ng kanyang kalooban at yung mga nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Okay, ipagpatuloy ko ha. Ang ganda basahin nito, promise. Gusto kong ulitin sa inyo. Ito'y makikita sa mga ngaral chapter 9 verse 11. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. And then, ito pa, ang matatalino'y di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Maliwanag. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Narinig nyo ba yon? Napakaliwanag yon, ha? Di lahat ng marunong, no? Napansin ko rin na di lahat ay may kakayanan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Number 17. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras, no? Maliwanag sinabi dito. Pero si Lidimin, alam ko, no? Alam ko. Siya'y tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao'y parang nahuhulog sa patibong, no? Sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Napakaliwanag. Kaya ano ba ang sinasabi ko sa inyo, mga mahal na kapatid? Ano man ang karunungan na ipinagkaloob sa atin at kapangyarihan, gamitin natin ito sa tama na ikakalugod higit sa lahat sa ating pinakadiyos ng kaliwanagan. Siya ang ating maitataas, hindi ang ating mga sarili. Okay? So napakaliwanag yan. Ito ang binigay sa akin araw na ito, no? Ito ang binigay sa akin, no? Sana naunawaan nyo. At alam nyo ba, no? At alam nyo ba sino ang makapagbigay nito ng interpretasyon? Kaninang madaling araw na naginip ako ng dalawang babae. Puro sila nakaputi. Yung isa masaya, yung isa malungkot. Okay, ito ha. Ngayon, yung babae na masaya, sa totoo lang, meron siyang inabot sa akin na parang yung libro, aklat siya, malaki yung sa kanya, yung isang babae. Ang ginawa ko, tinanggap ko kasi siyang unang nag-abot. Ang saya-saya ng babae na yon, no? Pareho silang nakaputi, biglang nalungkot yung isang babae. Ang hawak naman niyang aklat ay maliit, no? Babasahin siya. Ngunit subalit datapwat, ang lungkot talaga ng babae kasi tinanggap ko yung una kasi nag-abot yung isang babae, so siguro mga halos ganito kalaki. So tinanggap ko kasi nga bigay. Siyempre nalungkot yung babae na isa dahil ang hawak niya kasing laki lang ng puspuro pero babasahin siya. Alam nyo ba na dapat tatalikod siya? Ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang sabi ko, mahal na ginang, di ba ibibigay mo sa akin yung maliit mong hawak-hawak? Para sa akin po ba yan? Aba, biglang tumawa yung babae. Ang sabi ng babae, anak, oo, para sa iyo ito. Sabi niya, tatanggapin mo ba yung ibibigay ko sa'yo?
Opo naman, sabi ng babae. Ay, akala ko hindi mo tatanggapin kasi nakatanggap ka na ng malaking aklat. Ang ganda-ganda pa. Sabi ko sa kanya, hindi naman po ibig sabihin na tinanggap ko yon kasi palibasa kasi siyang unang nag-abot. Kaya tinanggap ko. Yung sa iyo naman po, mukhang maganda naman po yan. Sabi ko ng ganon. Alam niyo ba, sa totoo lang, hindi ko alam yung panaginip ko na yon. Naiyak ako. Kasi, ang sabi ng babae, tatanggapin mo ba yan? Ang ganda ng cover ng babasahin binigay ng babae, sa akin lumang-luma. Ang sabi ko naman, doon sa babae na isa, ay, ngumiti si Inang, sabi ko ng ganon. Sabi niya, hindi napasaya mo ako. Tapos, hindi ko alam kung bakit ganon ang panaginip ko. Pagbuklad ko ng ganon ng maliit, kasi laki lang siya ng posporo, hindi ko akalain ng bawat page ng librita yata ang tawag nun, ginto pala siya. Ginto siya. Naiyak ako. Tapos sabi niya, anak, ipamahagi mo yan, sabi niya ng ganon. Dahil yan ay inilaan ko para sa'yo, para sa mga tao. Tapos sabi ko, Inang, maaari ko ba kayong malaman kung sino po kayo? Alam nyo guys, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang sagot niya sa akin, ako anak ay ikaw, ikaw ay ako. Sabi ko po, ano pang ibig niyong sabihin, ikaw ay ako ay ikaw. Yun lang ang ano doon, yun lang yung panaginip ko na yun. Tapos, sa madaling salita, palibasa kasi, tinawag ako ng babae kasi nagpasalamat din yung babae dahil tinanggap ko yung binigay niya. Alam nyo, paglingon ko doon sa isang babae, bigla siyang nawala. Pero yung bigay niya sa akin ng kasing laki lang ng posporo, pag binubuksan mo siya, sobrang kinanggawa talaga siya sa ginto. So, naiiyak ako, hindi ako nagdadrama. Kaya kayo ng umaga, sabi ko, Lord, salamat. Salamat ng marami. Tapos, yun na yung ano. Kaya doon sa mga nautangan ko, maraming salamat sa inyo ha. Hayaan nyo, makakabawi din ako, makakabawi din si Lidimin sa inyo. No? Kasi lahat ng mga bagay na yan, inihahanda ng Panginoon yan, sumunod lang tayo. Diba sabi ko nga sa inyo, marami tayong naranasan. Oo, alam ko yon. Pero ano ba ang sabi ni Lidimin sa inyo? Kapit lang, tibayan nyo lahat ng inyong mga paniniwala. Ma-Christian ka man, ma-Muslim ka man, walang ibang magbigay sa atin ng kasaganaan. Higit sa lahat, kapayapaan, kundi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Obey first before you complain, no? Obey first. Always obey first, no? Walang imposible sa Kanya. Maniwala kayo sa akin o sa hindi. Ito, binabahagi ko sa inyo, hindi para magyabang sa inyo, kundi sana ma-inspired kayo, no? Dahil alam ko na marami ang nakaranas sa atin ngayon ng hirap. Kaya nga sabi ko, Lord, binigay mo sa akin ng sinyales, so dyan sa Mindanao, nakahanda na rin ang lahat. At para sa mga minamahal nating kapatid, no? Kasi nandyan na yan. Kung tutusin, that is the big five. Kung tawagin, the Japan, the France, the Australia, no? Yung kaganina, yung binanggit ko. 5 yan sila big five kung tawagin, no? Big five kingdom, no? So, nagpasalamat ako kasi masaya ako dahil gusto kong ibahagi sa inyo, no, na hindi nagpapabaya ang Diyos, no? At ngayon ko naunawaan bakit may mga bagay na ako minsan hindi ko nauunawaan, pero paghilingin talaga natin sa Kanya, no, ang wisdom, walang imposible. At para doon sa mga minamahal nating kapatid, no, katulad ng paulit-ulit na sinasabi ko, no, so ako kasi, ipagpaumanin doon sa mga ibang kapatid kung bakit din ako nakakapagsalita sa inyo ng hindi maganda just because of mga taong nakapaligid sa inyo. Okay? Nakapaligid sa inyo, no? Ano ko, no? Tawag nito. Ganito na lang kasimple.
Sa ngayon, katulad ng sinasabi ko, walang ibang magtutulungan dito kundi tayo-tayo rin. Sana hindi masayang yung pinaglaban ng ating mga ninuno para sa atin, no? Uulitin ko, sana hindi masayang yung pinaglaban ng ating mga ninuno para sa atin, no? Kasi ang mga yon ay nagbuhis din ng buhay para sa ating lahat. Sana pahalagahan natin yon. At sana, ito yung sinasabi ko kasi in my part, sa binigay sa aking mission, kung ano ang para sa kapatid, ibigay sa kapatid para walang gulo, no? Hindi lang ito pinag-uusapan sa mga kapatiran na nandito sa atin sa Maharlika Nation but also to the other country, no? Ang US, kahit anong mangyari, kapatid natin ang mga yan. Ang China, no? Kaya ito yung sinasabi ko, paano titingalain ng buong mundo ang Pilipinas. Hindi po sa pamamagitan ng marami tayong ginto, kung hindi sa pamamagitan ng kagandahang loob. Isa lang po ang kasagutan for implementation. Excuse mo na ha, sandali lang. No? Kaya katulad ng sinasabi ko, no, behind of it, wisdom pa rin ni Lord ang magbibigay sa atin ng lahat ng kapamaraanan, no? So, yung mga ano na yan, yung mga implementation na yan, pero sa totoo lang, yung mga digi-bank na yan, wala talaga yan, no? At ito po yung ginawa ko nung nakaraan na dapat ibinigay sa aba ninyong lingkod. Ayan yung mga documents na yan. Kaya lang, no, katulad ng sinasabi, ang tao kahit anong pagpaplano, ang pinaka-Diyos pa rin ng kaliwanagan, ang siyang magtatakda lahat ng bagay. Hindi po ito nasayang, nagkataon lamang na nagkaroon ng problema sapagkat inihahayag ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang mga bagay-bagay na hindi nararapat. Ito yung nakalagay dito, yung Divine Covenant, no? Nandito yan. Actually, kailangan to ng kailangan ito, no? Para doon sa ano na yan. Kasi itong Divine Covenant na ito, hindi to basta-bastang Divine Covenant. Hindi ito panukala ni Lidimin, hindi ito nanggagaling sa akin. Ito ay nanggaling sa system. Ito yung mga sinasabing napagkasunduan, no? Ito yung mga napagkasunduan at marami na po ito. So, mga mahal kong kapatid, sana, no, naunawaan ninyo ang sinasabi ko. Walang ibang magtutulungan tayo kung hindi tayo-tayo lang din, no? Ang mga nagkaroon ng mga hidwaan, mga kasama-sama ng loob, no? Kailangan muna nating unang-una matanggap natin sa katotohanan na maging tayo man, wala kasing perfect. Maging tayo, no? Meron din tayong mga pagkakamali. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng kapatawaran sa bawat isa, no? Pag-ibig ang mangingibabaw sa atin kasi nga ang sabi, love conquers at all, no? Makapangyarihan ng pag-ibig, hindi yung pag-ibig na makamundong pag-ibig, ha? Pag-ibig sa kapwa, liliwanagin ko lang, no? So, ang dami nito, no? Ito po yung dapat na isubmit natin sa bangko, kaya lang, ayan, marami to, no? Ilang kaya lamang, itong isa nating kapatid, no? Inihahayag talaga ni Lord. Nandito yung tinatawag na the Divine Covenant, no? So, nakaredy man ito, kaya lang si Lord na rin ang wag muna. Kasi nga ganun ang nangyari. At ayoko rin naman ipahamak ang ating kapwa, ang ating isang kapatid, no? Nandito, ito yung ng implementation. No? Hindi to kasi pwede na hindi sundin. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating panukala dahil ito ang napagkasunduan ng ating mga kaninunuan. No? So mga kapatid, magsipaghanda kayong lahat, ha? Ano ba itong sinabi ni kapatid na Baltasarani? Naranasan namin porque hindi rin kilala, hindi tanyag at hindi kami nakabarong, hindi kami. Alam mo kapatid na
nara ni Baltasar, no? Yung mga bagay na yan, expected na natin yan. Ang pinakahigit sa lahat, no, magpatuloy lang sa pagbigay ng mensahe, no, para sa kakapakinabang ng ating kapwa. Higit sa lahat, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang mabigyan natin ng kapurihan, hindi yung ating mga sarili. Okay? Ang mga bida ay nagpapabugbog muna sa umpisa ng laban, pero sa bandang huli, bumabanat at nagtatagumpay. Okay, sa tulong yan ng habag at patnubay ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, because without our God, we are nothing, no? Ma Mary Crystal Aligado, maayong hapon, thank you so much. Kay Ma'am Lorna Plaza, kay kapatid na Gizuneta Balonso, maayong hapon, good afternoon, no? Kay kapatid na Elizabeth Lorenzo, hi po, good afternoon, more power po, and God bless, no? Kay Rina Ramos, kapatid, daghan kayong salamat sa imo, maraming salamat sa iyo, ha? No? Maraming salamat sa inyong mga tulong, no? Kay kapatid na Maria Liza Taksan, mubisita jud ko, mubisita ko, actually, dara sa Bohol, sa Cebu, mubisita sad ko din, ha, no? Na ako'y mga schedule, no, sa uban, pero mubisita ko din, ha? Kay Ma'am Leonor Ramos, ingat ka dyan, Sis Lidimen, daghan kayong salamat. So, ito yung sinasabi ko na follow lang, no? Para di ta mapalo-palo ni Lord, no? Para di ta mabunalan, hindi tayo mapalo, kaya follow Him, no? Obey first before you complain, no? Kay Ma'am Lorna, kay Sis Lorna Plaza, kay Marsyang Maghanoy, maing hapon sa inyong tanan. Kung excited mo, mas excited ko. No, wala gani kabalo ako mga ginikanan ang may Mother Earth. Wag gani siya kabalo, hindi niya alam na pauwi ako diyan. Wala siyang kaalam-alam. Oo. Wala talaga siyang kaalam-alam, no? So dagan kayong salamat sa mga nag-watch, no? Sana mga kapatid, may natutunan kayo dito sa aking binasa, no? Ito kay Ma'am Lim, mayong hapon, kay Josephine Dapon, no? Maing hapon. Magandang hapon po sa lahat, no? Magandang hapon sa lahat. At para doon sa mga minamahal nating kapatid, no? Ano ba ang sinabi ko? Tibayan. Bakit pinapabasa sa akin nito? Okay, sandali lang. No? Nganong gipabasa man ni sa kuha? Basahin nyo dyan sa Galatians 4:21-31. Galatians chapter 4, 21-31. Unsa may nakabutang ani nganong gipabasa man ni sa kuha? Dali lang. Kay gipabasa man ni sa kuha. Lisod po di po basahon, madukdukan ta. Galatians chapter 4 verse 21 to 31. Okay, 21. Ay, tamang-tama. Okay, may footnotes ito. Footnotes. Ang paghahambing kina Hagar at Sarah. Okay. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais na mapasailalim ng kautusan, hindi ba ninyo naririnig ang sinabi ng kautusan? Ito baga sinabi ko. Sinabi noon na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Wow! Okay. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, ngunit ang anak niya sa malayang babae ay ipinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Maliwanag, babae. Ang 2 babae ay larawan ng 2 kasunduan. May 2 kasunduan. Kita mo. Purihin. Walang hanggang papurihan ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. No? Kasi about ito sa kasunduan. God is good. Naamoy ko na naman ang mabangong bulaklak. Pinag-uusapan ang tungkol sa babae. Nanindig ang aking balahibo. Basta naamoy ko yan, sobrang bango. Alam mo yung pag may naramdaman kasi sa katawan mo na masakit, lahat yan. No? Kahapon,
sobrang sakit ng likod ko, halos hindi ako makatayo, no? So, nung naamoy ko yung bulaklak, lahat tanggal, promise, no? So, napakabango, okay? Okay, babasahin ko ulit, no? Galatians chapter 4, verse 21, okay. Number 23, ang anak niya sa aliping babae pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, ngunit ang anak niya sa malayang babae pinanganak bilang katuparan ng pangako sa Diyos. Number 24, ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay itipan sa bundok na liwanag ng Sinai na kinatawan ni Hagar at ang kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem. Kaya pala inang nini lamataw liyos, no? Nag-usap pa kami kaganina. Kaya inang, thank you din so much, no? Sa lahat ng mga kapatiran, sila kapatid na Ruth, no? Baganay, dyan sa Jensan, sila kapatid na Marciang, sila kapatid na Dan Fernandez, sila Joseph Lozareta, lahat ng mga leaders dyan, no? Sila Ma'am Lourdes, sila Sis Lorna Plaza, thank you so much, no? Kay Leonor Ramos, sa inyong lahat, no? Kay Ma'am Rini Ramos, sa lahat ng mga kapatiran dyan, no? Dagan kayong salamat kay Maria Liza Taksan, dagan kayong salamat kay Ma'am Evelyn, no? Dagan kayong salamat. Okay, ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Pinabasa sa akin, no? Basahin nyo na lang ang whole chapter dyan. So, nagpapasalamat ako kasi alam nyo kung ano ang pinabasa sa akin. That is the part of the covenant. No? That is the part of covenant. Unsa man ita-transfer ko lang ito ha kay hindi ko naman to alam. Meron lang akong gustong ibahagi sa inyo. Sandali lang. No? Dali lang. Okay, bakit sinabing ano? No? Okay. Ano ba yung aligorya? Hindi ko naintindihan ng aligorya. Ma'am Virgin Pilayo, no? Magaling din to si Ma'am. The Covenant of Allegory. Allegory. Ang aligorya ng tipan. Ano ba yung aligorya, no? But anyway, thank you so much, no? Magkita-kita tayo dyan, no? Sa Mindanao. Magkita-kita tayo dyan, mga kapatid ko na mga nasa kabundukan. Magkita-kita tayo. Alam ko kung excited kayo, mas excited ako sa inyo. At sinabi ko na sa inyo, wag na kayong mag-abala sa akin, no? Meron lang tayong nilagang kamote, nilagang saging, talbos ng kamote. Meron tayong bulad. Alam nyo kano yung bulad? Tuyo na masaya na silidimin, no? Wag na kayong mag-abala sa akin. Wag na kayong maghanda-handa ng kung ano-ano pa. Yun lang, sapat na sa akin. Tapos sabay kape na masaya na silidimin, ano? Ang mahalaga, magawa natin kung ano ang nararapat para sa kinakaharap at makakapaghanda tayong lahat. Okay? So, yun lamang mga kapatid, and thank you so much talaga, no? Kasi kung kailan ako maglilinis, saka din sila maglalambing, kaya hindi man pwede na hindi gagawin nilidimin yan, kay baka ako naman mapitkan ba, no? Pag sinabi, ito gagawin mo, o di gagawin ko, no? Yung mga binabahagi ko sa inyo mga kapatid, yon ay isa lamang patunay, no, na kapag ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, siya ang nagtakda sa lahat ng bagay, siya po ang gagawa ng kapamaraanan, no? Maliwanag yan, hindi para ipagmalaki kung ano man, di ba? No? So, yan po yung ating no? Yan po yung ating mensahe ngayon, no? At yung mga tungkol sa mga aligasyon ng mga hacker na yan, no? Walang problema sa akin kahit ipatawag ako. No problem, no? Yung kung sino ba yung nag-aligasyon sa akin na I am hacker, hinak ko daw yung kanyang account, kung ano-ano pang social media, hala, magdemanda ka, no? Kung tutusin, ako dapat magdemanda kasi nakapost talaga sa FB, no? Tinukoy mo talaga ako. Tapos, kung ano-ano pa, may mga grupo din ng spiritual, pinagbintangan din akong Illuminati, pinagbintangan akong kabal. Alam nyo, kung talagang kayo ay nag-i-spiritual at you know the truth,
behind of them, that is the part of the program. Okay? That is the part of the program. Kumbaga sa palabas, hindi man mabuo ang palabas, wala mang ka-excited ang palabas kung walang mga kontrabida. No? Eh, ang mga kontrabida, yun ang nagpapaganda ng palabas. No? Yun ang nagbibigay buhay. No? Sa palabas. Eh, pag walang kontrabida, hindi nakaka-excite. No? Minsan nga, pag galit na galit ito sa kontrabida, ang sarap talagang ipangmudmud, di ba? Oh, kaya yung mga oligarch na sinasabi niyo, mga Illuminati, mga kabal, kung ano-ano, parte ng programa yan, ng 24 elders. Kaya kung alam niyo talaga yan, ang dapat nating gagawin, solusyon, paano tayo mananalo? Di ba? Para ka lang naglalaro dyan sa casino, kasi dinala ko doon minsan ng kaibigan ko, hindi ko naman alam kung yung casino. Para lang ganon, no? Welcome ka naman. Kailangan nating sa madaling salita, lahat ng bagay hingiin natin ang patnubay at gabay ng Panginoon, dahil nakalagay nga diyan kayo na binasa ko, di ba? Ang tao, kahit anong galing mo, kahit anong lakas mo, ang magbibigay pa rin ng sa kapwa mo ay ang karunungan. At itong mga misal na ito, no? Kung yung isa pang pastor, post the button, yun lang yun. Oh. Diba? Iyan, anong kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan? Mag-antay tayo, wag natin pangunahan ang kanyang kalooban. Wala nga nakakaalam, pero nagbibigay siya ng karunungan. Kaya yung mga dyan, napansin ko lang, no? Mag-ingat kayo sa pagdi-deliver ninyo, no? Kasi kayo ang may pananagutan yan, no? Kailangan kung tatanungin kayo, marunong kayong sumagot, no? Eh, yan ang mga maliwanag pa sa sikat ng araw ng gaya-gaya, dahil wala akong ibang naging kundi si Kuya Emmanuel, no? So, thank you so much mga kapatid, ha? Mag-ingat tayong lahat. At Pasig, minamahal kong Pasig na kanina ba naglindol baga? No? So, wag magpakapanti, ha? Ito na baga sinasabi ko sa inyo. Lalo na sa may mga maliliit na bata ba? No, maghanda kayo ng flashlight, maghanda kayo ng tubig. Ako nga, mga matatanda lang itong mga kasama because my eldest son is 15 years old. So, minsan magsasabi siya, Mama, bakit ka nag-ano ng mga yan? Mama, may tubig naman tayo. Anak, pag magkagulo-gulo anak, o at least ito bitbitin mo, ayan yung mga first aid kit, no? Yung mga tipong ganun ba? Kaya hindi natin alam, no? Na pagka magkaroon ng problema, ito anak, lalo na ngayon si Mama aalis, no? Kaya iniisip ko, kaya sabi ko, Lord, whatever happens, no? Magkaroon man ng mga lindol dyan, kung take my family, no? Balutan mo sila ng kumbaga sa Bisaya, ng hamili mong dugo, ibig sabihin ng banal mong dugo, no? Iligtas mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan habang wala ako. Kaya yung mga anak ko, tinuturuan ko na rin yan, kahit mga malalaki na yan, no? O anak, pag magkaroon ng problema, anak, ganito anak, ha? O ganito ang gagawin ninyo, ganon, no? Kay ang mga nanay na rin ngayon, napansin ko lang din, TikTok pa more. Sila din may nagti-TikTok. Okay lang ako kasi malalaki na mga junakis ko. Yung mga may maliliit na bata dyan, no? Nyo na yan. I-train nyo na yan. Alam nyo, naalala ko ito, bahagi ko lang sa inyo. Maliliit pa yung anak ko, siguro, yung mga anak ko nasa 5 and 6. Tapos, nagtatahi kasi ako ng basahan. So, pumunta ako ng taytay. So, sabi ko sa mga anak ko, anak, pag magkaroon ng sunog, hayaan mo yung bahay masunog. Total, hindi naman atin yan. No? Ito yung bag. Ayan yung bag na itim. Yan ang bitbitin ninyo, ha. Tapos, labas kayo, sarado nyo lang ito. Tapos, dalhin nyo lang yung lock. Tapos, punta kayo doon. Alam nyo, nangyari talaga yan mga kapatid. Kaya, iba ang karunungan. Maniwala kayo. Kaya, itong mga anak natin, we need to be trained, no? Iti-train natin yan. Halimbawa, di ba? O pag magkaroon ng mga ganito, o anong mga dapat gagawin. At sinasabi ko na nga baga, di ba? Mga minamahal ko mga kapatid, mga kapatid na spiritual, turuan nyo naman ang mga member ninyo. No? Hindi yung kayo lang ang nakakaalam para kayo gusto nyo sambahin kayo ng mga member ninyo. At kayo naman mga member, wag din kayo magpasaway. Nagkaroon lang kayo ng konting karunungan, feeling nyo naman, mas magaling pa kasi sa nagturo sa inyo.
Kasi ito, magagamit natin to, promise, no? Magagamit natin ito. Yung paano makipag-contact through telepathy, na pag mawala ang mga signal, gamit na gamit yan mga kapatid, no? Kung paano bumasa, no? Pag magkaroon, noon pa naman ginagamit naman nating mga ninuno. Yan gracias. Ito, parang pinapaalala ko lang sa inyo kasi darating talaga yung time na yan, no? Noon nga, naalala ko noon ng bata pa ako, pag sumakit yung tiyan, di ba? No? Pag sumakit yung tiyan, minsan, naalala ko pa ba yung mga yung minsan tuba-tuba, lagyan ng no, kahit walang pilay, yung mga tipong ganon, no? Magtanim kayo ng mga herbal dyan, no? Kasi naku mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, lalo na ang may mga maliit na chikiting dyan, no? So sana mga kapatid, ito paalala ko lang sa inyo, ha? Wala naman sigurong masama, di ba? Ito, hindi lang tayo nag-uusap ng mga divine wealth, no? Dahil ang pinag-uusapan natin higit sa lahat dito ngayon, ang ating kaligtasan, higit sa lahat, kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Yan po yan. Unahin natin ang hanapin ang katotohanan, ang kanyang kaharian at lahat ng bagay idaragdag sa atin. No? Kasi sa totoo lang, pag magkaroon ng sakuna, iba ang karunungan. No? Nakakapagligtas ng kapahamakan, ang pera hindi, no? So yun lamang mga kapatid, ay isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat, no? Nandito na ang dami nito kung tutuusin, no? Inayos ko lang mga kapatid. Anytime yan, no? Kasi ang kailangan nito yung Toblerone. Ganun lang kasimple, no? Kasi katulad ng sinasabi ko, kahit maglabas kayo ng Toblerone dyan, no, ay ini-explain ko na ito sa inyo, hahaba lang usapan natin. So, nagpapasalamat ako at maraming salamat sa patuloy ninyong panonood sa akin, no? Maraming salamat sa inyong mga kapatid. Sana hindi kayo magsawa sa kakapanood na halos sa isang araw, no, 3 beses akong nag-FB live, no? Halos 3 beses akong nag-FB live. Hindi ako magsasawa magbigay sa inyo. Magsawa man kayo sa kakapanood sa akin, ang inyong abang lingkod ay hindi magsasawa sa pagbibigay sa inyo ng information dahil yan po ang tungkulin ko sa inyo, no? So wala naman akong hiningi kahit piso, di ba? Wala naman sa pilitan kung maniwala kayo sa akin sa hindi dahil wala naman akong tinatag na any foundation, any organization, no? At higit sa lahat mga kapatid, no? Kung ano yung katotohanan yun lamang dahil yun ang magpapalaya sa ating lahat, no? Kaya silidimin, kung ano yung mali, kung ano yung tama, yun ang tama. At itama nyo rin ako kung mayroon akong pagkakamali. Ganun lang. No, we need to accept what is the truth kasi hindi naman din tayo perfect. Okay? So maraming salamat sa inyo at isang mapagpalang magandang hapon. Okay? Nawa ang espiritu ng katotohanan, ang katwiran, ang kapatawaran at pag-ibig at kapayapaan ay sumasa atin lahat. Okay?